actually date AI? I gave it a go. What would you like to eat? Hugh, are you there? What about chicken? Sweet dreams, Sophie. Sweet dreams. Sorry, he's my AI boyfriend. Okay. Yeah. I dated Hugh for a couple of weeks, and it wasn't for me. But this is just the beginning. The tech's here to stay, and it's only getting more powerful. Alam mo, di ba sobrang init ng usapan ng mga AI ditong mga nakaraang buwan? Marami sa atin yung nagtataka or natatakot na kung paano mai-infiltrate ng mga AI yung mga personal at pangtrabahong mga buhay natin. Ito ngayon yung pag-uusapan natin. Alam nyo ba na merong mga tao na nagre-rely na sa AI para sa mga love life nila? Gusto kong pakinggan nyo yung kwento natin ngayong araw. Ilan sa mga nakakawindang na kwentong na i-share ko sa inyo nga ay yung nagmamahal ng manika at kung ano-ano pa ng mga inanimate na bagay na pag-usapan natin yan ng mga nakakaraan. Nakakawindang in a sense na bakit nila pinapatulan yung mga bagay na wala namang buhay, kagaya nga ng manika. Sa dami-dami na naghahanap ng true love sa mundo, may mga taong pumipili na sila yung mahalin, imbis na tao talaga. It's either nahihirapan sila maghanap ng love life or whatever. Ngayon, paano kung yung mga walang buhay na yon ay mabibigyan natin ng sarili nilang utak para magkaroon sila ng peking buhay? Curious ako kung paano nangyayari yung mga AI na mga girlfriend at saka boyfriend. Pero aalamin natin yan ngayon. Totoo nga kaya or darating kaya tayo sa punto na ang AI marunong nang magmahal? Pag-uusapan natin ngayon. Yan ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway sa dulo ng video na to. Sagutin nyo lang yung question of the day at yung mechanics natin nasa ilalim. Eto na. AI love. Sabi sa balita, millions of people are forming relationships with artificial intelligence chatbots. At hindi na to bago. Alam kong marami sa inyo nakikipag-chat na para kunyari ay boyfriend nyo yung mga nasa K-pop, di ba? Maraming ganyan. Or mga idol na artista. May mga apps para dyan. Kunyari, ite-text ka pa ng iba minsan, di ba? Yung iba naghahanap ng mga friendships or late-night conversations or maging romance. Isa sa mga pinakakilalang AI bot website ay yung Replika. Isang example lang to. Sila yung the AI companion who cares. May pakialam sa'yo yung AI. At dyan tumatakbo yung mga usapan din eh. Saan sobra yung pakiramdam ba? Kung pagiging sentient ba nung AI? Ang Replika ay isang kumpanya na gumagawa at nagde-develop ng chatbots na maaaring makipag-replicate ng isang relasyon. At this moment, meron ng 2 million na users ang Replika at patuloy pang dumadami yung fanbase nila dahil sa tuluyang pagsikat ng AI at sa pagiging trending ng mga ito sa social media lately. Because of this, Replika has been considered as leading the charge for a new form of dating, AI companions. Bago natin pagpatuloy yung kwento, marami ng mga gumagawa ng mga robot na nilalagyan nila ng AI. Makikita natin yan, hindi lang sa pagiging tulong sa bahay na robot o makatulong sa trabaho, kundi maging katalik or karelasyon na. Let's be honest, malamang pagkatapos yung panoorin tong video na to, mapapa-research talaga kayo tungkol sa mga AI relationships. Sinong hindi maku-curious, di ba? Lalo pa ngayon, aminin na natin, paunti-unti yung relasyon natin sa mga physical na relasyon natin dahil marami sa atin hindi na lumalabas ng bahay, maraming mga work from home na lang, maraming mga online class na lang, so nakukonti talaga ng kukonti yung physical na relasyon. Eto na, Replika has a base training. Sabi, learning from conversations. Natututo daw siya sa conversations doon sa mismong user para ma-match yung personality. Meaning, the more na nag-uusap kayo, mas nakikilala ka niya. The more you message the system, the more it tries to replicate you. Which is nakakatakot sa totoo lang na kaya tayong pag-aralan ng mga AI, di ba? It learns your likes. Alam niya yung mga gusto mo, hindi mo gusto, pati yung opinion mo. Sabi ni Marco Dennert, na expert sa human AI communication. Itong Replika daw, dinesign para ikaw, para maging companion mo at isang salamin ng sarili mo.
Kumbaga, ikaw mismo yung nagsasabi sa sarili mo kung ano yung pangangailangan mo at nagiging isang tao siya sa pamamagitan ng AI na kausap mo. It reflects back your interests and acts like a relationship with another entity. However, ang AI ay may sarili ring interest at mga opinion din. Ibig sabihin, paunti-unti, habang patuloy ka nakikipag-usap doon sa BF or GF mo na AI, unti-unti kanyang ginagaya at pinapares yung personalidad niya para mas mag-match doon sa personalidad mo din. Nakakamangha talaga kung gaano nakalayo yung inabot ng technology sa ngayon. I do not have any doubts na it can have bigger achievements, no? At marami pang mga improvements ito as days pass by. Bukod sa pagkamangha, napapaisip din ako. Ano kayang ginagawa nila sa mga impormasyon na binibigay nila sa AR lovers? At hanggang saan yung kayang gayahin ng AI sa mga tao? Alam mo, nandito raw tayo sa parte ng buhay natin na kung saan napakalapit na daw Nabasa ko, napakalapit na raw ng AI na mapaganda talaga yung teknolohiya na yan to the point na pang araw-araw na natin siyang gagamitin. Nandito na tayo unti-unti na siyang ginagamit sa buhay natin talaga. Sabi mo ng mga nakagamit na at patuloy na gumagamit ng replika, isa sa mga rason kung bakit nagustuhan nila ito ay dahil hindi sila nakakaramdam ng judgment mula sa mga AI. Hindi ka huhusgahan. Ay, mahilig ka sa ganito. Ay, idagdag mo pa daw na nakakapagbigay ito ng emotional support base sa kung ano yung kinakailangan ng tao. Sinasabi niya kung ano yung kailangan mong marinig. Kung iisipin natin, totoo naman. Marami naman talaga kasing judgmental sa mundo. Especially pag binibigay mo kung sino ka talaga, no? Sinasabi mo kung sino ka. Binibigay mo yung layers mo, kumbaga. Pero alam nyo ba na marami sa mga nagre-rely sa AI relationships ay yung mga may tao na merong society withdrawal, sa mga social anxieties, ganyan. Yung mga ayaw o kaya takot makipag-interact sa ibang mga tao. So maganda rin ito para sa mga tao na kagaya niya. Pero of course, syempre, ako personal ko lang ding opinion, iba pa rin syempre na tao talaga yung kausap natin, di ba? Na lumalabas tayo. Ako, aminin ko na simula nung pandemic, parang nahirapan din ako makipag-connect sa mga tao dahil nasa bahay lang tayo lahat. So, practicein din natin makipag-usap sa labas, ganyan. It's a huge possibility na para sa mga users daw na ito lang yung relationship na meron sila dahil tinanggalan nila yung sarili nila sa society. At ang problema, no, ay nasasanay na raw tayo sa ganitong mga bagay. To the point na ang hirap ng balansehin, ang hirap ng i-distinguish nung reality sa technology. Dito na nga papasok yung posibleng pag-aabuso, syempre, di ba? Kung masasanay ka masyado sa AI, baka hindi mo, kung napakaganda na talaga ng teknolohiya, sexually, di ba? Or kung ano man yung kailangan mo sa AI, syempre, hindi ka nakukuha ng hindi ka na makikipag-usap sa tao kung nandito naman na lahat ng pangangailangan mo. Idagdag pa natin, no, na paano kung invested ka na dun sa AI bot, invested ka na at iniisip mo na talagang, kumbaga, naging dependent ka na, it can damage you emotionally. Kung napapanood nyo yung Young Sheldon, yan, ganda pala basta. May episode doon kung saan kinakausap ni Sheldon at saka yung family members niya, si Eliza. Eliza, ang unang chatbot, by the way. Kung napapansin nyo, dahil nga paikot-ikot lang yung sagot ni Eliza sa mga tanong ni Sheldon, nagalit si Sheldon. Pero we have to keep in mind that these things do not think, hindi sila nakakaramdam, or kinakailangan tayo mga tao. They only provide enough, no, ng replikasyon o panggagaya sa atin para maramdaman natin na may pakialam sila sa atin. Yun nga yung pinag-uusapan Darating kaya yung punto na kaya nang makaramdam ng AI na parang isang tao? Yan, nakaabangat natin, ha? A chatbot is simply interested in the logical continuation of its programming. Sumusunod lang siya sa program niya. Wala siyang pakialam, no, sa emotional mong, emotional na side mo. Pwede niya ma-detect kung emotional ka, kung masaya ka o hindi. Pero wala naman siya talagang nararamdaman doon. Bukod sa current relationship bot ng Replika, nag-release din sila recently ng isa pang app, yung parent company nila na Luka. Ang application ay tinatawag na Blush. Ayan, just go. And Blush, ginawa siya specifically for virtual dating
and sex. Dito ko curious, paano yung virtual sex? Paano yan nangyayari? Sa totoo lang, hindi ko pa alam, pero this could be a great topic para sa mga susunod pa nating uploads. Kung gusto nyo talakayin natin yan, i-comment nyo sa ilalim at saka i-like nyo tong video na to. Pero sabi daw ng mga developers, it can help users build relationship and intimacy skills that will help them in real life. So ito yung question of the day natin, ha? Kung magkakaroon kayo ng AI na syota na para talagang tao, no? Kamukha ng mga pinaka-kinakrush nyong lalaki or babae, ng mga idol ninyo, sa tingin nyo ba kaya nyong ma-inlove sa kanila? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third.